President Ferdinand Marcos Jr. delivers his third State of the Nation address at Batasang Pambansa Complex in Quezon City on Monday, July 22, 2024. Tanong ng Times asks the people, what do you wish to hear from President Marcos on his third SONA? Mahalagang marinig natin ang mga konkretong hakbang patungkol sa healthcare programs na tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino, lalo na sa larangan ng kalusugan. Kabilang na po rito ang pagtitiyak na lahat ng qualified healthcare workers ay mababayaran na ng kanilang Health Emergency Allowance o HEA. Tulad ng sino mang presidente sa anumang SONA, dapat asahan natin, sasabihin ng Pangulo ang tunay na kalagayan ng bansa. At pangalawa, yung plano niya para sa susunod na taon, hindi lamang para sa Kongreso, pero sa ating bansa at mga kababayan. At syempre, aasahan ng sambayanan na may bibitawang salitang pwedeng panghawakan ng ating mga kababayan para mabigyan sila ng pag-asa, lakas at tapang na harapin anumang hamon na harapin natin bilang isang bansa. Nananabik ako na marinig mula sa ating mahal na Pangulo ang mga magiging hakbang at plano ng ating gobyerno para sa patuloy na progreso ng ating bansa at sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng bawat isa sa anumang panahon. Ang isa sa mga gusto kong marinig sa SONA ng ating Presidente Bongbong Marcos ay ang pagsusulong ng constitutional amendments, lalo na yung mga economic reforms at sana ay kasama na rin yung political. At yan naman ay matagal na nating ninimithi na magkaroon ng constitutional reform sa 1987 Constitution. Yan ang pangunahing kong gustong madinig. So what was the recommendation of the Department of Finance? That I don't think that we should prioritize MOGO. In essence, right? Total ban yun, sir, lahat. Yes, because the way it's being run right now, there's a big problem, right? Definitely, gusto namin madinig the developments in the economy and the programs to further attract investors and ensure investors of a very healthy economy that will generate jobs, that will generate continuing progress to our country. Gusto ko pong marinig ang kanyang malinaw na posisyon tungkol sa issue ng charter change, federalism at constitutional convention. Bakit? Una, dahil ito po ay mga kaisipan at prinsipyo na sinusulong mismo ng kanyang partidong siya ang chairman, ang Partido Federal ng Pilipinas. So gusto ko pong malaman kung ano ba talaga ang posisyon niya sa mga kaisipan ito. Pangalawa, ang korupsyon, kahirapan, mahinang sandatahan, kawalan ng trabaho, at iba pa pong mga abuso sa kapangyarihan, iba pa pong mga problema ng ating bansa ay inyo pong makikita ugat sa ating saligang batas. Ang ating pong saligang batas ang ibigay sa ating pamahalaan ang labis sa kapangyarihan sa gobyerno, panghawakan ng ating kalayaan, ang lupa, ari-arian, negosyo, at nagbigay ng sobrang kapangyarihan sa Kongreso at sa Pangulo panghawakan ng pera at i-exercise ang kanilang kapangyarihan over local government autonomy. So marami pong masusol ang pag-aayos ng saligang batas sa mga problema. Pangatlo, ang kaguluhan sa Kongreso at Senado kung ano kanila ipapasa, kung itutuloy ba ang charter change, anong mode ang gamitin ay mabibigyan lunas kung kanyang nilinawin ang posisyon niya dito. At dumadami na po ang nananawagan, pati po ang mga local government officials, mga tao, mga leaders ng community, lahat nananawagan para sa isang constitutional convention. So ano po ang kanyang posisyon dito na malinaw ay sana natin marinig sa darating na SONA. I think we want to support the president with respect to new capacity. Capacity like Palayan Binary is contributing
goals of the country to provide more electricity. And hopefully before the end of the year, another 20 megawatts of renewable energy can come in. So for us, all I can say is we need more investments. We need more investments in clean and renewable energy. And so we're supportive of the government's policy to increase that and meet the target for 35% by 2030 and 50% by 2040. We wish that the President will include in his speech the increase of wages, not only in Metro Manila but nationwide. And we wish that he will also focus on the issue of addressing the contractualization, and then we wish the President also to focus on the upholding and protecting of the right to self-organization. Ang una nating panawagan sa ating Pangulo ay alam ng lahat at nararanasan ito ng mga consumers natin. Mahal ang bigas, mahal ang tubig, mahal ang kuryente. At dahil dyan, ngayong State of the Nation Address ay napakahalaga na balikan at ma-review ng ating gobyerno, ng ating presidente, na masabi niya sa harapan ng mga senador at sa harapan ng mga kongresista sa batasan pambansa na yung mga patakaran na ito tulad ng sinasabi nating lapida na kinakailangan na itong lapida na ito ay mawala dahil ito ang ugat ng paghihirap nating maraming Pilipino. Ano ba yung lapida? Ito po yung patakarang liberalisasyon, yung P, yung patakarang privatisasyon, at yung D ng lapida ay deregulation. We would like to hear the good news no, dun sa mga unang mga nailatag ng first SONA. Where are we now and where will we be in the next 3 years? Yung medium term and long term plan na nailalatag at yung mga short term vision, alin na dito yung mga natupad. So we are expecting to hear those. Una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong ito. Gustong marinig ng Department of Health ng Kagawaran ng Kalusugan mula sa ating mahal na Pangulo. Yung alam naman naming commitment niya, no, na parang ang mga nagawa na ng Pangulo para sa ating bansa tungkol sa primary health care. Napaka-importante kasi na ipinapatupad yung naging batas na universal health care, dumaan ang pandemya, nailabas na natin sa pandemya ang ating bansa. At ngayon, kami po'y umaasa at kumbaga nag-aabang na ano kaya yung mga magagandang balita na pwedeng sabihin ng ating Pangulo ukol sa mga nagawa na ng Department of Health, of course, at hindi lang ng DOH, ng ating mga partner na rin para sa ating kalusugan. Bilang lone representative po ng OFW Party List sa 19th Congress, syempre nais po nating marinig yung tunay na pagpapahalaga sa ating mga OFWs when it comes sa mga policies at budget po ng mga ahensya ng pamahalaan para po sila po'y makapangasiwa ng maayos sa ating mga OFWs. Though alam naman po natin na binibigyan po ng ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ng importansya ang ating mga OFWs. Nais din nating bigyan ang natutok ang ating reintegration program at ganoon din po yung mga livelihood assistance ng ating mga returning OFWs, lalo na po yung mga naiipit po sa political tension sa Middle East. Maganda rin po na sana mabanggit ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, yung ating pong initiative at principally authored ang internet voting para po sa ating mga overseas Filipino workers, overseas Filipinos at mga seamen para po mas marami po tayong mga OFWs at Pinoy sa makaboto this coming May 12, 2025 midterm national election. Siyempre yung unang-una, yung kahilingan talaga ng ating mga manggagawa, ng ating mga government sector para sa nakabubuhay na sweldo. Hindi sapat yung mumo na increase dito sa NCR na
na-conclude ng Regional Wage Board. Kaya gusto talaga natin ng legislated wage increase para sa ating mga manggagawa. Nais natin marinig mula sa Pangulo ang pagbibigay niyang diin lalo para sa panawagan natin na ipaglaban ng ating West Philippine Sea. Pangalawa ay ang magpapatupad ng mandatory ROTC upang ihanda ang ating mga kabataan, ang ating mga mamamayan sa anumang uri ng sakuna sa hinaharap. At ang pangatlo ay atong panawagan na ibibigay natin sa kanya bukas ay sa itong joint resolution ng Alyansa, Bantay Kapayapaan at Demokrasya. But of course, the bigger issues will still be inflation, food security, and all this. Particularly, yung mga pangailangan natin sa agrikultura. I think the President is on the right track. I believe that despite all the challenges in the last 3 years, he is able to steer the country well and secure. And all the other, and we've seen how he has stood above the political nuances. Well, I think that being an ambassador to the Philippines, we'd like to understand better how does he want to describe the Philippines situation internationally with the challenges that you are facing in the West Philippine Sea. But we're of course also very interested in seeing how to see the economy. Also because the European Union is looking for a free trade agreement with the Philippines. Very much hope on progress in that. And maybe that will be on the radar of the President. I hope so. Let's see. So for us here at Aboitiz Infracapital Economic Estates, we see ourselves as partners to the government by providing facilities where investors can come here and take advantage of all the Philippines' advantages. So I'm looking forward, to hearing the President and updates on the Philippine Development Plan, the Luzon Economic Corridor, because that's one of the initiatives of the government that we're supporting very strongly with investments like this. Una muna, human rights. At sa human rights niya, sabihin niya na irerespeto niya ang commitment ng Pilipinas sa international law. Lawyer kami ng mga biktima na nag-file ng kaso sa ICC. 2016, 2017 namatay ang kaanak, 2024 na wala pang hustisya. So, that's one thing. We want President Marcos to address the ICC and say na i-fulfill ng Pilipinas ang obligasyon niya under international humanitarian law at hayaan kung anumang desisyon ng ICC, hayaan ang proseso na yan na ma-implement dito. So that's the first. Second, of course, yung sa issue ng independent foreign policy. Gusto ko lang diinan yung foreign policy. Palipat-lipat kasi tayo eh. Nung panahon ni Gloria Arroyo, she played the China card. Maki China, NBNZTE, North Rail, South Rail, di ba? Nung panahon ni Aquino, maka-US. Nung panahon ni Duterte, maka-China. Nung panahon ni Marcos, maka-US. May nahita ba tayo in all those shift of foreign policies? Wala. Anong benepisyo ang naibigay ni Gloria Arroyo nung maka-China siya? Anong benepisyo ang naibigay ni President Aquino nung maka-US siya? Anong benepisyo na ibigay ni President Duterte nung maka-China siya? And now, kay Marcos ganun na rin. So, tama ang posisyon ng makabayan dito for a long time. Independent foreign policy. Hindi maka-Chino, hindi maka-Amerikano, kundi maka-Pilipino. Dahil yon ang foreign policy na may benepisyo ang taong bayan. Tatlong bagay ang gusto ko marinig sa darating na SONA ng ating Pangulo. Unang-una, ang pagbibigay ng wasto at karapat-dapat na galang, okay, sa sining, sa mga iba't ibang plataforma ng sining. Ikalawa ay ang isang plano kung paano lalong uunlad ang ating bayan at makikisabay kahit sa ating mga kapitbahay sa neighbors. At higit sa lahat, gusto ko marinig kung paano niya ipagtatanggol ang karapatan ng Pilipinas bilang Pilipinas at isang nasyon sa teritoryo natin. Ngayong darating na SONA ng PBBM, gusto namin marinig sa kanya na dapat maibalik na ang death penalty para hindi dumami ang krimen dito sa Pilipinas. At sana magmura na ang mga bilihin naman kasi pataas po, hindi na makayanan ng budget. At sa mga senior citizens, sana matanggap na ang mga benefits na para sa mga senior. Aanin pa nga ang damo kung patay na ang kabayo. As a student, I would like the President to talk about his future plans for the education system now that we have a new Secretary of Education, and what more can they offer for senior high school students like myself.
Were these the words you wanted to hear? We'd like to find the answers as much as you do. You've just watched another edition of Tanong ng Times.